Ito na ata ang pinaka-honest na homeless man na nakita ko. Always can be computer error. Hey, how's it? How are you? I'm good and you, sir. I'm good. Did you drop this money? I just found it on the ground. Is this yours? Did you drop it on the ground? Yo, Yeah. not really. Is this yours? I just found it on the ground. You must be joking. It's not yours. Yo, I can't lie to you. I'm a Jesus follower. You're a Jesus follower. Yeah. Are you serious? I would love to say yes, but Yeah. it's not mine. It's not Jai. Yeah, Thank you. What's your name? My name is Kyle Mikhail. Kyle Mika. Actually, I was testing you. I'm giving it to you. This is your You gift. joking? Like mo tong video kung bumilib ka sa pagiging tapat ng taong to. Napakagandang mensahe para sa ating lahat mga kapatid. Yan ang isa sa tunay na nakakaunawa at nakakakilala sa salita ng Panginoon. Dahil sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi ito naging dahilan sa kanya para lang tumalikod at sumuway sa mga gusto ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, sa hirap ng buhay, yan po ay isang malaking tukso sa isang mananampalataya ng Panginoon. Pero dahil ang taong ito ay kilala at tinanggap ang Panginoong Hesukristo, na naig sa kanya ang kabutihan at nanatili siyang tapat at hindi siya nagsinungaling. Dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon, marami ang hindi aamin pagdating sa ganyan. Pag tinanong mo kung kanino yan, sasagutin ka ng sa kanila yan. Pero ang totoo mga kaibigan, pag kilala mo at alam mo kung sino ang tinanggap mo na Panginoong Hesukristo, ay mananaig ang kabutihan at ang katotohanan. Nakaka-bless lang na may mga tao pa rin na ganito, na naiaangat ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kabila ng mga ganyang klaseng temptation. Napakadaling umangkin ng isang bagay, pero napakahirap magpakatotoo. Pero pag pinili mo maging totoo sa sarili mo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Dahil alam nyo ang totoo mga kapatid, ang kasinungalingan ay karumal-dumal sa Panginoon. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. Hindi po gusto ng Diyos ang kasinungalingan mga kapatid. Kaya yung ginawa ng taong ito, siya ay kinalugdan ng ating Panginoon dahil nagpakatotoo siya at nanaig ang katotohanan dahil ang kanyang tinanggap at ang kanyang kinikilala ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang ginawang kabutihan at naging totoo siya sa kanyang sarili, ang Diyos din naman ang nagpala sa kanya. Nakita nyo naman na hindi naman mukhang scripted yung ginawang video, pero binigay talaga no nagbablog sa kanya yung pera na inaasam niya. Nagde-desire siya ng pera pero ayaw niyang gawin ito sa kasinungalingan. Sabi niya nga ay gusto niyang sabihing oo, pero dahil siya ay follower ni Jesus Christ ay hindi niya kayang magsinungaling. Ikaw kaibigan, ikaw kapatid, kaya mo bang gawin ng ganito sa kabila ng iyong matinding pangangailangan? Maninindigan ka pa rin ba sa katotohanan at sa Panginoong Hesukristo? O dahil sa matinding pangangailangan mo, ay hindi mo na maiisip na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo? Nawa maging isang napakagandang halimbawa sa atin ng homeless man na ito, na sa kabila ng kahirapan ay hindi niya ipinagpalit ang karangyaan na pwede niya matanggap dahil lang sa kasinungalingan. Ngunit ginawa niya ito ng may katotohanan. Nawa sa lahat ng hamon sa buhay sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay manaig sa atin ang Panginoong Hesukristo. Hindi tayo magpapadala sa mga ganitong klaseng tukso para lang sa maliit na halaga, para lang sa panandalian na kaligayahan ay pagpapalit natin ng Panginoong Hesukristo. Huwag nawa mangyari sa atin mga kapatid, kundi matuto tayong tumindig sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi niya tayo papabayaan. Kaya huwag kang magpapatukso kaibigan, huwag kang magpapadaya sa gawa ng dyablo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.